Hello po. Good evening. Peace be with you. The name our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight, want God will rules over you. Is that the topic for tonight? God is want to rules over the people. Is that topic for tonight? In Tagalog, gusto ng Diyos na napaghaharian niya ang tao is topic for tonight. Ayun po, gusto po kasi ng Diyos yung kusa niyang napaghaharian yung tao. Ganun po. God want to rules over the people is the English. Ganun po. Gusto po ng Diyos napaghaharian niya yung tao. Yun po ang gusto ng Diyos. Ayaw ng Diyos yung hindi niya napaghaharian yung tao, ganun. Gusto ng Diyos, sumusunod tayo sa Kanya. Ganun. Pagka hindi po tayo napaghaharian ng Diyos, o tatapon po niya tayo sa impyerno. Dapat napaghaharian niya po tayo. Yun po yung gusto ng Diyos. Yung napaghaharian niya tayo. Yung napaghaharian niya tayo, tapos yung may takot tayo sa Kanya, ganun po. Yun po yung gusto ng Diyos. Yung may takot sa Kanya. Kasi pagka wala kang takot sa Diyos, hindi ka lalayo sa kasamaan, ganun. Kailangan natatakot tayo sa Diyos. Yun po yung gusto ng Diyos, yung merong tayong takot sa Kanya, yung napaghaharian niya tayo, ganun. Yun po yung gusto niya. Kasi tayo, nasa kamay lang tayo ng Diyos lahat Nasa kamay lang po tayo ng Diyos lahat. Nasa kapangyarihan lang tayo ng kamay ng Diyos. Siya po kasi yung magpapalayo. Kaya gusto ng Diyos, yung tao may takot sa Kanya. Ganun po. Kasi meron ditong talinghaga ang Panginoong Hesus, na walang takot sa Kanya, o itinapon dun sa kadiliman, o pinatay ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Hesus, talinghaga niya. Kasi gusto niya napaghaharian niya tayo. Kasi para lang tayong palayok sa Diyos. Nasa kamay niya lang tayong lahat ganun. Gusto niya napaghaharian niya tayo. Yung kusa, gusto ng Diyos, may kusa tayong napaghaharian niya, yung sumusunod tayo sa utos. Tayo naman, sumunod at hindi, napaghaharian po tayo ng Diyos. Pero gusto niya yung kusa. Kasi yung bang, siya yung magpapalayok, nasa kamay niya lang tayong lahat. Ganun. Siya yung magpapalayok, para lang tayong palayok sa Diyos Siya yung magpapalayok kasi. Kaya gusto niya, ang tao may takot sa Kanya at kusang napaghaharian niya. Ganun po yung gusto ng Diyos. One God rules over the people is the topic for tonight. Gusto ng Diyos na napaghaharian niya ang tao sa Tagalog. Napaghaharian niya kusang sumusunod. Kasi siya yung magpapalayok Nasa kamay niya lang tayong lahat. Nasa kamay lang tayo ng mag-ama. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Kasi siya yung magpapalayok, siya yung may kapangyarihan sa atin. Tayo kasi, pagka kasi hindi ka sumunod sa utos ng Diyos, o hindi ka niya napaghaharian ng kusa, o maring kunin ng Diyos yung buhay mo pagka yung hindi tayo napaghaharian ng Diyos ng kusa. Gusto ng Diyos, may kusa tayo, ganun. Kasi nasa kamay niya lang tayong lahat Nasa kamay lang tayo ng mag-ama. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Job 12, Gis,
Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. O, nasa kamay niya lang tayong lahat eh. Siya yung magpapalayok. O, kaya nga gusto ng Diyos yung napaghaharian niya tayo ng kusa. O, ganun. Yung kusa tayong sumusunod sa kanyang utos. O, nag-aaral tayo ng kanyang mga salita. Ganun po. Gusto niya ng Diyos yung ganun. Yung meron tayong kusa. Sabi niya nga huwag kayong tumanggi sa nagsasalita sa lupa, sabi niya. Pag kami nangangaral po ng kanyang mga salita, huwag tayong tumanggi. Kasi nasa kamay niya lang tayo. Ito po pa sa 1, basahin ko sa inyo rito sa 1 uli. Sa 1 naman, kasi nasa kamay lang tayo ng mag-ama, siya po yung magpapalayo. Gusto ng Diyos na paghaharian po tayo niya ng kusa. Kasi may talingaga ang Diyos, hindi niya napagharian o tinapon sa impyerno, sa kadiliman. Kasi nasa kamay niya lang tayo. Ito po sabi ng banal na kasulatan naman sa may 1 Gs 27. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsusunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailanmay hindi sila malilipol. At hindi sila agawin ng sino man sa aking kamay. O, nasa kamay lang niya tayo kayang-kaya niya tayo Kasi may tabak ang Diyos. Hindi natin nakikita yung tabak niya. O, may tabak kasi ang Diyos Hindi natin siya nakikita pero meron siyang tabak. O, yung tabak niya, nagsusugo siya ng anghel para kitlin yung buhay ng tao, ganun. Kaya nasa kamay lang tayo na mag-ama, ganun. Gusto niya kasi siya yung magpapalayok. Gusto dahil Diyos, meron tayong kusa na pagsunod sa kanyang mga utos. Sabi nga ng banal na kasulatan, kung kayo'y magkusa, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Kung kayo'y magsitanggi, kay lilipulin ng tabak sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Ang ganun, gusto ng Diyos yung may kusa tayo. Kasi siya yung magpapalayok. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Para lang tayong palayok sa Diyos. Kasi nga, ang Diyos natin hindi nakikita pero siya, yung existence siya, present siya, di ba? O, hindi natin siya nakikita pero yun, present siya, existence. Ganun, kaya magkusa tayo. Para lang tayong palayok sa Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Kailangan may kusa tayong pagsunod sa Diyos. Kasi kung wala tayong kusa, di ba merong tao agad namamatay dahil walang pananalig sa Diyos. Ganun. Kinukuha na ng Diyos yun. Ito sabi ng banal na kasulatan. Siya yung magpapalayok Tayo yung parang palayok sa Diyos. Ito po sa Jeremias 18:1. Patuloy. At ang salita na dumating kay Jeremias mula sa Panginoon na nagsasabi, ikaw ay bumangon at bumaba sa bahay ng magpapalayok. O yan magpapalayok At aking paririnig sa iyo ang aking mga salita roon. Na magkagayon, bumaba ako sa bahay ng magpapalayok. At narito, siya ay gumagawa ng kanyang mga gawa sa pamagitan ng mga gulong. At nang mabasag sa kamay ng magpapalayok, ang sisidlang putik na kanyang ginagawa, ay gumawa siya uli ng ibang sisidlan na minagaling na gawin ng magpapalayok. Na magkagayoy, dumating sa akin ang salita ng Panginoon na nagsasabi, O sambayan ni Israel, hindi baga ako makakagawa sa inyo na gaya ng paggawa ng magpapalayok na ito? Sinabi ng Panginoon, narito kung paano ang putik sa kamay ng magpapalayok, gayon kayo sa kamay ko, o sambayan ni Israel. O ganun Siya yung magpapalayok kaya kailangan sumunod po tayo sa Diyos. Dapat nagkukusa po tayo na napaghaharian niya. Pagka yung wala tayong kusa, hindi po tayo maliligtas nun. Kaya may kusa tayo.
Ito naman yung mga sa mga taong nakakaalam na kailan nagkukusa. Eh, yung mga taong hindi pa naman nakakaalam ng utos ng Diyos o hindi pa mabigat na kasalanan yun. Yung sa mga nakakaalam na ng buong utos ng Diyos, kailangan nagkukusa na tayo. Kasi para lang tayong magpapalayok sa Diyos. Kasi ang Diyos may tabak, hindi natin siya nakikita. May tabak ang Diyos. Siya yung magpapalayok eh. Kailangan may kusa tayo ng pagsunod. Ito sabi ng banal na kasulatan. Kailan may kusa tayo sa pagsunod ng Diyos? Kasi para lang tayong palayok sa Diyos. Siya yung magpapalayok. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Kailan may kusa? Tayo naman kahit hindi tayo mapagarian ng Diyos ng kusa, hindi tayo nagkusa, kaya niya tayong pagarian. Ganun ng Diyos. Ganun po. God is one to rules over the people. Ganun. Is a topic. Gusto niya na paghaharian niya yung tao. May kusang sumusunod. Ganun. Ganun po. Yun po yung mga tao maliligtas. Yung may kusang pagsunod. O yung alam yung utos. So, yun. Yun po yun. Yung kailangan nagkukusa tayo, yung mga alam na yung utos. Pero yung mga hindi pa alam, hindi po yun mabigat ang kasalanan sa Diyos. May chance pa sila. Ito sabi po ng banal na kasulatan. Dito po sa Jeremias 1:19. Kung kayo'y magkusa at magmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Ay, no? Gusto niya kasi magkusa yung tao sa pagsunod. No? Kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. O, patuloy ko po. Ngunit kung kayo'y magsitanggi at magsimagsik, kayo lilipuli ng tabak, sapagkat sinilita ng bibig ng Panginoon. Sinilita ng bibig ng Panginoon eh. Gusto niya may kusa tayo. Gusto niya yung kusang sumusunod sa kanya, na paghaharian niya, ganun po. Kasi merong talinganga sa Biblia, ang Panginoong Yesus, hindi nakabihis, tapos hindi ginawa yung utos, tinapon dun sa impyerno, di ba? Itinapon sa kadiliman. Ganun po, kailangan nagkukusa tayo. Mahirap yung hindi magkusa sa Diyos. Yung alam mo na yung utos, tapos hindi ka pa nagkukusang sumusunod sa Diyos, delikado po yun. Baka hindi ka maligtas. Kailangan sumusunod po tayo sa utos ng Diyos. Kaya pag kami nakikinig ng salita ng Diyos, makinig tayo kasi utos niya yun eh. Sabi niya rito, sa kailangan nagkukusa kasi meron siyang tabak na hindi natin nakikita kasi yung spirito siya, pero meron siyang tabak. Ito po sabi ng Diyos sa mga awit 7:12. Kung ang tao ay hindi magbalik loob, kanyang ihahasa ang kanyang tabak. Kanyang inakma ang kanyang busog at inihanda. Meron siyang tabak pero hindi natin nakikita. Kailangan magbalik loob tayo pag kami nangangaral po ng salita ng Diyos. Kasi hindi natin nakikita yung tabak ng Diyos. Basahin ko sa inyo muli, Kailangan magbalik loob tayo sa Diyos. Ito po, sa may mga awit 7:12. Kung ang tao ay hindi magbalik loob, kanyang ihahasa ang kanyang tabak. Kanyang inakma ang kanyang busog at inihanda. Kailangan magbalik loob ang tao sa Diyos. Kung may nangangaral ng salita ng Diyos, makinig po tayo kasi utos po ng Diyos yun. Yung pag merong nangangaral ng salita ng Diyos na tama, sugo niya yun. Kailangan nakikinig po tayo sa Kanya, sumusunod tayo sa utos. Ganun po. Pero pag kami maling turo, tapos may dagdag sa utos, hindi po sugo ng Diyos yung makikinig. Mga tulisan aso po yun, mga asong tulisan yun. Pag kami mali, may dagdag sa utos, may bawas, hindi po sugo ng Diyos yun. Huwag kayong makikinig doon. Sa mga sugo lang ng Diyos, doon kayo makikinig kasi yun ang utos niya eh. Ito po sabi ng banal na kasulatan sa may Hebreo 12:25. Kaya pag may nagsasalita ng
salita ng Diyos na tamang itinuturo o sugo niyo, wala, makinig po tayo. Kasi utos niya yun eh, kailan magkukusa po tayo. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Hebreo 12:25. Pakaingatan ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita. Sapagkat kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makatatanan na ang nagsiwalay doon sa nagbabalita buwat sa langit, na ang tinig na iyon ay nagpayanig noon ng lupa. Datapat ngayon nangako siya na nagsasabi, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. Ay no, sabi rito, huwag tayong tumanggi sa nagsasalita sa lupa. Ayun yung mga sugo niya, basta't yung nakapagkakandili ng tamang aral, sugo ng Diyos yun. Ang sumatanggap sa sinugo ko, ako ang tinatanggap. Ang tumatanggap sa akin, tinatanggap ang nagsugo sa akin. Ayun po, basta walang dagdag bawas sa aral ng Diyos, sugo yun. Ganun po. Kailangan hindi po tayo yung hindi natin sinusuway, nagkukusa po tayong makinig o sumunod. Kasi nga, meron tayong uugaliin na dapat ugali, yung tinuturo ng Diyos. Paano ka pupunta sa langit? Hindi mo alam kung ano gagawin mo yung ugali, di ba? Ganun po. Sabi nga, kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, upang maalaman mo kung anong dapat ugaliin ng mga tao sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, haligi at saliga ng katotohanan. O, meron kang uugaliin eh. Ano ba yung uugaliin mo? Yung mga tinuturo ng Diyos, yung mamuhay tayo sa Espiritu, yung hindi tayo sobra. Yung naman, yung love, yung sex, hindi naman bawal sa Diyos yun. Basta yung nasa instruction niya lang. O, isang asawa lang, pwede na yun. O, kung kahit araw-araw kayo magsiping dyan, pwede yun sa Diyos eh. Ayaw lang ng Diyos yung madami. Iba-iba yung asawa mo. Kasi dudumi yung katawan mo nun, dudumi yung kaluluwa mo. Gusto niya isa lang yung asawa ng tao. O, pagka namatay asawa mo, pwede ka na mag-asawa uli. Yung ganun po. Hindi po masama yung sex, yung pag-ibig, basta isa lang. Nasa instruction ng Diyos dapat yung ating pag-ibig, ganon. Sabi nga ng Diyos, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. O, ganun po. O, ganun. Kailangan, pag may nagsasalita ng Diyos, o nagtuturo, o pakinggan nyo. Kasi nga, sabi nga, hanapin ninyo ang kanyang kaharian. O, kailangan mapagarian tayo ng Diyos. Ito po, basahin ko sa inyo muli rito, no? Dito sa Hebreo 12:25. Pakaingatan ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita. Sapagkat kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi na nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, lalo pa tayong hindi makatatanan na nagbalita doon, na nagbabalitang buhat sa langit. O yun, pagka merong nagbabalita ng salita ng Diyos, o nangangaral, o di sumunod tayo, o ganun. Dito sa social media pa lang po ako para kaya ginagawa ko to, utos din sa akin ng Diyos, at saka safe naman, di ba, social media live, o. Nagkakatipon din tayo sa Diyos. Kala nyo hindi tayo nagkakatipon sa Diyos. Alam niya po to. Kasi before me to preach, I pray to God. At saka utos sa akin ng Diyos to. Para Kasi naman tayo, titipunin tayo ng Diyos. Hindi naman tayo pwedeng tipunin ng Diyos sa sa isang templo lang. Titipunin tayo ng Diyos sa isang diwa, sa pagkakaisa, sa Ebanghelyo ni Kristo. Doon po tayo titipunin ng Diyos sa buong mundo. Hindi tayo kasya sa isang templong bahay dalanginan lang sa buong mundo. Hindi po tayo kasya. Dito kasya tayo sa social media. Titipunin tayo ng Diyos sa pagkakaisang isip. O, nagkakaisa tayo ng pag-iisip, di ba? Sa Ebanghelyo ni Kristo. Ganun po, doon tayo titipunin ng Diyos. Kaya pagka may nagsasalita, makinig po kayo kasi utos po ng Diyos yun. Gusto ng Diyos na pag-aarian niya tayo ng kusa. Kasi sumunod tayo at hindi,
Napaghaharian tayo ng Diyos, kala nyo ba? Mamaya babasahin ko po sa inyo. Kaya sumunod ka't hindi. Kasi meron siyang tabak, hindi natin nakikita yung tabak niya. Kasi ang Diyos natin, present and existence. Ito pong sabi ng banal na kasulatan. Sabi niya, hanapin muna natin yung kanyang kaharian. Yung sabihin, yung napaghaharian niya tayo. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa yung sabi nga, di ba, kung kayo magkusa, kayo magsisikain ng buti ng lupain. Yung gusto ng Diyos yung ganun. Yung napaghaharian niya tayo ng kusa. Kasi pag sumuhay tayo, hindi tayo napaghaharian ng Diyos nun. Kasi yung utos ng Diyos, pakikipagtipan sa Kanya yun Yung susunod ka hanggang sa until the end in your life, ikaw po yung maliligtas nun. Sabi ito ng Diyos, ito po sabi ng Diyos, kailangan hanapin muna natin yung kanyang kaharian sabi rito yung kailangan napapagharian tayo ng Diyos. Dito po sa Mateo 6:31, patuloy, kaya wag kayong mga balisa sa nagsasabi ano ang aming kakanin o ano ang aming iinumin o ano ang aming daramtin, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil. Yamang talastas ng inyong sa kalangitan na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Tatapat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kailangan na hanapin muna natin yung kaharian niya. Ano ba yung kaharian niya? Yung puso ng tao. Kailangan na paghaharian niya tayo. Ganun po. Yung kusa po tayong sumusunod. Kasi pagka hindi tayo kusang sumusunod, tatapon tayo ng Diyos sa impyerno nun. Di ba? Si Saul nga, sumuway sa utos ng Diyos. Ano sabi ng Diyos? Di ba? Itinakwil si Saul. Di ba? Yung pagka kasi yung alam mo na yung utos, tapos sinusuway mo pa, hindi ka na paghaharian ng Diyos na kusa nun. Pero nasa kamay niya lang tayo kasi siya yung magpapalayok Kaya niya tayong pagharian Pag kinuha na yung buhay natin ng Diyos di ba, napagharian niya na tayo. Ganon, kasi siya yung magpapalayok. Gusto na yung Diyos, nagkukusa tayo na napaghaharian niya na sumusunod tayo sa Kanya. Yung bang may takot siya tayo sa Kanya. Kita nyo to si Saulo. Hindi siya sumunod sa Diyos, di ba? Itinakwil siya, di ba? Kasi hindi na paghaharian ng Diyos yun Yung mga sumusuway sa utos ng Diyos. Hindi siya napagharian ng Diyos ang napagharian kasi ng Diyos na kusa, yung sumusunod sa Kanya, yung may kusang loob na pagsunod. Yung alam na yung utos. Ito, sumuhay si Saul dito, hindi siya napagharian ng Diyos. Dito po sa unang Samuel 15:26. Itinatakwil ng Diyos yun, yung alam mo na yung utos, tapos sinuway mo. Kasi hindi ka kusang napaghaharian ng Diyos, itinatakwil niya na yun. Yung alam na yung utos. Gaya ng mga unang Israel, itinuruan na sila ni Moises, hindi pa sila sumunod, nilipol yung mga ibang lahi ng Israel, di ba? Ang lumipol doon yung Panginoong Yesus. Susunod, tuturo ko po sa inyo yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan sa unang Samuel 15:26. At sinabi ni Samuel kay Saul, hindi ako babalik na kasama mo, sapagkat yung itinakwil ang salita ng Panginoon. Tinakwil niya yung utos ng Diyos Alam na alam niya na itinakwil siya. Kasi gusto ng Diyos nga, yung kusa niya tayong napaghaharian, pagka yung alam na alam mo na yung utos. Ganun. Sa mga taong alam na yung utos na to, kailangan napaghaharian na tayo ng Diyos. Kasi yun yung pakikipagtipan sa Diyos. Yung kasunduan po yun, yung pagsunod sa utos ng Diyos. Basahin ko sa inyo muli. At sinabi ni Samuel kay Saul, hindi ako babalik na kasama mo, sapagkat iyong itinakwil ang salita ng Panginoon. At itinakwil ka ng Panginoon upang wag ka nang maging hari sa Israel. Tinakwil siya. Ganun ang Diyos.
kailangan na paghaharian niya tayo para kasi pagka hindi ka sumunod, di ka na paghaharian ng Diyos yun. Ang dami-dami mga church dyan, di ba? O, kala nyo sa Diyos, hindi, mga tulisan aso po yun. Sabi naman, tulisan po yung mga ganun. Yung may mga pagsuway sa utos ng Diyos. Mga aso po yun, sabi ng banal na kasulatan. Congregation of the Pig. Shrine, sabi ng Diyos sa akin, sa pangitain yan. Yung wala sa, yung mga nagdagdag sa utos, nagbawas. Congregation of this shrine yun, ng mga baboy. Saka aso naman yung mga pastor, yun po, mga aso po yun, yung mga may dagdag bawas sa utos ng Diyos. Congregation of the Pig yun, shrine, o yun, mga baboy po yung mga inaalagaan nila doon, yung mga sumusuway sa utos na walang kusang pagsunod. Kasi pagka yung alam mo yung utos, tinakwil mo o hindi ka napag-aarian ng Diyos, sabi rito, ito sabi ng banal na kasulatan naman, di ba itinakwil si Saul? Ito naman sabi ng ng banal na kasulatan dito. Sa may unang Samuel 8:7. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, dinggin mo ang tinig ng bayan sa lahat ng kanilang sinasabi sa iyo. Sapagkat hindi ikaw ang kanilang itinakwil, kundi itinakwil nila ako. O yun, yung Diyos yung itinatakwil mo pagka yung sinuhay mo yung utos ng Diyos, hindi ka na napag-aarian niya ng kusa, yung alam mo yung utos. Sa mga alam na po yung utos yun, pero hindi pa po kasama yung mga hindi pa nakakaalam ng aral. Kasi maraming dyan, hindi pa nakakaalam ng aral, no? Upang ako'y wag maghari sa kanila. Hindi na paghaharian ng Diyos kasi pagka yung ganun. Nakusa. Gusto kasi ng Diyos yung napaghaharian niya ng kusa. Ganun po. Sabi kung kayo magkusa, yung may kusang sumusunod sa Kanya, yung po yung napaghaharian ng Diyos. Basahin ko sa inyo muli, para maintindihan nyo. Dito po sa unang Samuel 8:7. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, dinggin mo ang tinig ng bayan sa lahat ng kanilang sinasabi sa iyo. Sapagkat hindi ikaw ang kanilang itinakwil, kundi itinakwil nila ako, upang wag akong maghari sa kanila. Itinatakwil mo yung Diyos para wag maghari sa iyo ang Diyos. Ganun, pagka yung alam mo na yung utos. Itinatakwil din ng Diyos yun. Gusto na yung Diyos, may kusang tayong napaghaharian niya. Ganun. Itakwil mo man ang Diyos, na ganun, kaya kanya rin pagharian, sabi ng banal na kasulatan, ganun po. Kahit na itakwil mo siya, kaya kanyang pagharian. Kasi siya yung magpapalayok, di ba? Pag kinuha niya na yung buhay mo, kasi may tabak ang Diyos, hindi natin nakikita. Hindi natin nakikita yung tabak niya. Gaya nung nangyari kay Balaam, di ba may anghel doon, hindi nakikita ni Balaam yung anghel, merong espada, may tabak, tapos pero nagpakita yung anghel sa kanya. Ganun, may tabak ang Diyos, hindi natin nakikita. Di ba, pag hindi magbalik loob yung tao, sabi sa mga awit, kanya iahasa yung kanyang tabak. Ganun. Ganun po, kailangan na paghaharian tayo ng Diyos. Yung kusa. Kasi ito sabi sa Hobo, kasi ayun yung kaligtasan yung sumusunod ka sa utos ng Diyos. Yung pakikipagtipan po sa Diyos yun, yung sumusunod ka sa utos. Kailangan tinuruan ka ng tunay na sugo niya, yung propeta niya. Tinuruan ka ng tunay na sugo. Kasi yung pakikipagtipan sa Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Yung sa Job, dito po sa Job, 41. Basahin ko sa inyo rito sa 41. Paliliwanag ko sa inyo. Yung hayop, yung hayop na buhaya, hindi mo man siya pwedeng maging alipin, di ba? Aalagaan mo yung buhaya, hindi siya makikipagtipan sa iyo para sundin ka ng buhaya, di ba? Yung buhaya, hindi makikipagtipan sa iyo yun para sumunod sa iyo. Miski yung ahas, hindi rin makikipagtipan sa iyo yan para sumunod sa iyo.
yung mga cobra. Tutuklawin ka ng cobra, yung susunod sa iyo yung cobra, yung mga hayop, yung gaya ng buhaya, yung ahas na cobra, pasusunurin mo, hindi. Tayo, gusto ng Diyos, kasi tao tayo, may kusa tayong pagsunod. Kasi, yun yung pakikipagtipan sa Diyos yung susunod ka, makikipagkasundo ka sa Kanya, o para ikaw yung maliligtas, ganun po yun. Kasi kita nyo itong buhaya, sabi ng Diyos dito, basahin ko sa inyo rito sa buhaya. Dito po sa Job 41:1, mahuli mo ba ang buhaya ng isang bingwit? O yan yung malaking buhaya, hindi mo mahuli yun, di ba? Yung malaking malaki, may bingwit ka, hindi mo mahuli yun. Ikaw lang mag-isa, tinutukoy rito. O mailalabas mo ba ang kanyang dila ng isang panali? O yun o yung malaking-laking buhaya, hindi mo mailalabas yung dila nun, di ba? Makapaglalagay ka ba ng tali sa kanyang ilong? O hindi mo kayang lagyan ng tali sa ilong yung malaking buhaya, ikaw lang mag-isa? O makabubutas sa kanyang panga ng isang taga ng bingwit? O mamamanik ba siya ng marami sa iyo? O magsasalita ba siya ng mga malumanay na salita sa iyo? O yun hindi siya magsasalita sa iyo, yung buhaya, o di ba? Makikipagtiban ba siya sa iyo upang ariin mo siyang alipin magpakailanman? O di ba? Hindi nga makikipagtiban sa iyo yung buhaya para maging alipin mo siya di ba? Haalagaan mo siya para mapakinabangan mo lang yung mga balat niya, kung ano-ano. O di ba? Para makinabang ka sa kanya. O ganun. Ito, kasi hindi mo siya pwedeng alipinin yung buhaya. Ikaw nga alipinin ng buhaya. Pakakainin mo o pakinabang mo lang doon pagka yung sa mga balat, o di ba? Pero kinakain din naman yun. Ito, hindi mo siya pwedeng maging alipin yung buhaya, di ba? Kasi hindi makikipagsalitaan sa iyo yun Ganon, kailangan yung gusto mo maging alipin ng Diyos o makipagtipan ka sa Kanya. Ganon po yun. Ito sabi ng Diyos ulit. Basahin ko sa inyo. Makikipagtipan ba siya sa iyo upang ariin mo siyang alipin magpakailanman? O yun Hindi makikipagtipan sa iyo ang buhaya para alipin. Di ba? Yung gayon mo siyang alipin ng pakailanman Tayo naman, tao tayo. O yun po yung kaligtasan. Kailangan makipagtipan tayo sa Diyos. Susunod tayo, maging alipin niya tayo. O ganun, para tayo po ay maligtas. Yun po, basta sumusunod tayo sa utos ng Diyos, tayo po alipin niya. Kasi yung buhayang to, hindi siya makikipagtipan sa'yo para ariin mo siyang alipin, di ba? O tayo, pwede tayo makipagtipan sa Diyos para maging alipin niya tayo. O susunod tayo sa utos niya para yung alipin niya tayo, ganun. Kasi siya yung magpapalayok tayo, lang naman tayo Tayo, lang tayo niya di ba? Yung bang ginawa niya lang tayo, siya yung magpapalayok, tayo yung putik Ganun po yung kaligtasan, kaya nakikipagtipan tayo sa Diyos. Susunod tayo, di ba? Alam niya naman yun kung sumusunod ka o hindi. Sabi ng banal na kasulatan. Ganun po yung kaligtasan. Kailangan hindi tayo sumusuway sa Diyos para alipin niya tayo. O yun, di ba? O, yung buhaya nga, hindi makikipagtipan sa iyo para maging alipin mo siya, di ba? O tayo, para mag-alipin tayo ng Diyos, sumunod tayo sa Kanya. O meron siyang tagapagturo, yung sugo, para malaman nyo kung paano tayo maging alipin ng Diyos, di ba? O ganun, sabi ng Diyos dito, kasi yung tipan ng Diyos, yung utos, pag sinunod mo, o nakikipagtipan ka sa Diyos, ikaw yung maliligtas. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Mali po yung aral yung papasok ka sa kawan nila tapos dahil yun doon ililigtas yung kawan. Hindi totoo yun. Maling aral po yun. Papasok ka sa kawan, ligtas ka na. Mali pong aral po yun. Dahil yun dahil ililigtas yung kawan, yung iglesia, ligtas ka na raw doon. Mali pong aral yun. Kailangan nakikipagtipan ka sa Diyos.
yung susunod ka sa utos, o ganun po, yung may takot ka sa Diyos. Ito ang sabi po ng banal na kasulatan. Papasok ka doon sa tipan, makikipagtipan ka sa Diyos na tinuturo ng kanyang mga propeta, ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan, no? Yung gaganapin mo yung utos until the end of your life, o ikaw po yung maliligtas nun. Ito po sa Deuteronomio 29:9, ganapin nga ninyo ang mga salita ng tipang ito. Ayun o. Ayun o, yung pakikipagkasundo sa Diyos, pakipagtipan. Sabi niya rito, ganapin nga ninyo ang mga salita ng tipang ito. Ayun o. Para makipagtipan tayo sa Diyos, pakipagkasundo. Kasi yung tipan, kasunduan po yun. O, yun po yung treaty, ganun. In English, nakikipagkasundo ka sa Diyos, ikaw po yung maliligtas nun. Ganun po. O, kailangan tinuturuan tayo ng sugo. O, ganun. Yun po yung kaligtasan, pumapasok ka sa tipan ng Diyos. Nakikipagkasundo ka. Di ba yung buhaya, hindi naman makikipagtipan sa iyo yung buhaya eh. Para ariin mo siyang alipin, di ba? O, miski yung ahas, ganun din. Maglilingkod sa iyo ahas, hindi. Saka yung buhaya, hindi. O tayo, tao tayo, o maglilingkod tayo sa Diyos, makikipagtipan tayo, susunod tayo sa utos. O para maligtas po tayo. Yun po yung tamang aral, hindi yung papasok ka sa kanilang kawan o sa kanilang chat, ligtas ka na. Once saved, always saved. O nothing about this, wrong doctrine about this. Hindi po tama yun, yung papasok ka sa kawan, ligtas ka na, dahil ililigtas. Hindi, ang tamang kaligtasan, makikipagtipan ka sa Diyos sa pamagitan ng kanyang sugo, turuan ka. Ang tumatanggap sa sinuman sinugo ko, ako ang tinatanggap. Ang tumatanggap sa akin, tinatanggap ang nagsugo sa akin. O basahin ko sa inyo muli, no? Tapos papatuloy ko. Gaganapin natin yung tipan ng Diyos. Yung tipan ng Diyos, yung utos po yun. Ito, basahin ko sa inyo muli, tapos papatuloy ko. Ganapin nga ninyo ang mga salita ng tipang ito. Yan, gaganapin, At inyong gawin upang kayo'y guminhawa sa lahat ng inyong ginagawa. Kayo'y tumatayong lahat sa araw na ito sa harap ng Panginoon ninyong Diyos. Ang inyong mga pangulo, ang inyong mga lipi, ang inyong mga matanda, at ang inyong mga puno, sa makatwid bagay, lahat ng mga lalaki sa Israel. Ang inyong mga bata, ang inyong mga asawa, at ang inyong mga taga-ibang lupa na sa gitna ng inyong mga kampamento mula sa inyong panagoy hanggang sa inyong pananalo, upang ikaw ay pumasok sa tipan ng Panginoon mong Diyos. O yan pakikipagsundo sa Diyos yun, treaty to, yung covenant. Pag nasunod mo, ikaw po yung maliligtas. Patuloy ko po. At sa kanyang sinumpa na ginagawa sa iyo ng Panginoon mong Diyos sa araw na ito, upang kanyang itatag ka sa araw na ito na isang bayan at upang siya'y maging iyong Diyos. Ayun pag sinusunod natin yun, siya pa rin yung ating Diyos talaga. Sabi rito, na gaya ng kanyang salita sa iyo at gaya ng kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. At hindi lamang sa inyo ginawa ko ang tipang ito at ang sumpang ito. Hindi lamang sa kanila, kundi doon sa nakatayo rito kasama natin sa araw na ito at sa harap ng Panginoon nating Diyos. At gayon din sa hindi natin kasama sa araw na ito. In all of generation, di ba? Ang tipan ng Diyos in forever. Ganun po, yung tipan ng Diyos forever po yun. Kailangan susunod tayo. Kasi in every generation, God have a messenger. Ganun. Nagkakaroon siya ng mga sugo in every generation. Tutupad tayo sa utos. Yun po yung tunay na kaligtasan. Yung tipanan, covenant, treaty yun, kasunduan. Kung ikaw yung sumunod, ikaw po yung maliligtas. Yung tipan ng Diyos, yun po yung tunay na kaligtasan. Kailan may kusa po tayong pagsunod. Yun po gusto ng Diyos yung kusa niya tayong napaghaharian, ganun po. So, gaya rin ang sinabi niya rito sa sa may Lucas, di ba? Ito po sa Lucas naman. Yung tipan niya yung utos. Susundin natin yung utos niya.
Ito po gaya ng sinabi niya rito sa sa may, sa Lucas 17 naman, yung sinabi ng Panginoong Yesus dito. At siya'y tumanggap ng isang saro at nang siya'y makapagpasalamat ay sinabi niya, kunin niyo ito at inyong pagbagi-baginin. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom mula ngayon ng bunga ng ubas hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos. At siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagpuputol-putol at binigay sa kanila na sinasabi, ito'y aking katawan ay binibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. O yun o. Kung sinusunod daw natin yung utos niya, yung mga aral niya, no? O yun yung pag-aala sa kanya. Yun po yung tipan. Yun po yung tipan ng Diyos na bago. Sabi rito. Gayun din naman, ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito, ang bagong tipan, sa aking dugo na mabubuhos ng dahil sa inyo. Ayun yung bagong tipan ng Diyos, yung tipan niya. Yung aral po yun, yung aral. Kaya susundin natin. Dito po sa bagong tipan naman to. Ganun din yung sinabi niya, yung tipan. Susundin natin sa pag-aalaala sa akin. Sabi niya, o di ba? Ano ba sabi niya? Huwag kang makikiapid, huwag kang magnakaw, huwag kang mga dunya. O yun. Pag naaalala mo yun, ayun yung pag-aalaala sa Diyos. Kaya inaalala mo yung commandment niya para ganon. Ganyan pag-aalala, gagawin mo yun, susundin mo. Ayun, ganyan po yung sinabi ng Diyos sa bagong tipan. Ayun po yung mga tao ng Diyos yung sumusunod sa Kanya. Kailangan may kusa tayo ng pagsunod, di ba? Kasi gusto ng Diyos, may kusa tayo. May kusa tayong pagsunod. Kasi siya yung magpapalayo. O ito sabi ng banal na kasulatan dito naman sa Jeremias. Dito po sa Jeremias. Gusto niya, napagharian niya tayo, may kusa tayong pagsunod. Kasi siya yung magpapalayok, no? Tapos, makapangyarihan pa siya. Kita niyo sabi ng Diyos dito. Sabi ng Diyos dito sa Jeremias 5:20. Ito po sabi ng Diyos sa Jeremias 5:20 hanggang 22. Iyong ipahayag ito, sambahin ni Jacob, at inyong ibalita sa Huda na inyong sabihin. Inyong dinggin ngayon ito, o hangal na bayan, at walang unawa, na may mga mata at hindi nakakakita, na may mga pakinig at hindi nakakarinig. Hindi kayo nangatatakot sa akin, sabi ng Panginoon. Hindi ba kayo nanginginig sa aking harapan na naglagay ng buhangin na pinakahangganan ng dagat sa pamagitan ng pinakawalang hanggang pasya upang wag makalampas at bagamat manginalo ng kanyang mga alon, hindi rin nananaig. Bagamat ang mga ito ay magsihugong, hindi rin mga ito ay makaraan. O kita nyo nga yung Diyos, sabi niya, hindi ba kayo natatakot sa akin? O ginawa niya yung dagat, di ba? Laki-laki ng mga alon, no? Ginawa niya yan. Tapos, kahit umalon pa sila ng malalaki, o hindi sila nakalalampas doon sa hangganan nila, di ba? O kita nyo nga yung kapangyarihan niya. Sabi niya, o kailan may takot tayo sa kanya, yung kusa tayong napaghaharian niya. Pero kahit hindi tayo sumunod sa Diyos, yung hindi tayo nagkusang sumunod sa Kanya, napaghaharian din tayo ng Diyos doon. Pag sabi niya sa banal na kasulatan, di ba? O pag kinuha ng Diyos yung buhay mo, o di ba? Kasi hindi ka sumusunod, eh. O, yun. Ito, basahin ko sa inyo muli rito, no? Para maintindihan nyo, dito po sa Jeremias 5:22. Hindi kayo nangatatakot sa akin, sabi ng Panginoon. Hindi ba kayo nanginginig sa aking harapan na naglagay ng buhangin na pinakahangganan ng dagat sa pamagitan ng pinakawalang hanggang pasya upang wag makalampas, bagamat manginalo ng kanyang mga alon, hindi rin nananaig, bagamat ang mga ito ay magsihugong, hindi rin mga ito ay makaraan. O kita nyo nga yung kapangyarihan ng Diyos, kahit yung ginawa niya, kahit umalon yung dagat na malalaki, no? O hindi rin nakakalampas dun sa mga
buwangin, di ba? O gano'n, no? Makapangyarihan siya, dapat matakot tayo sa kanya. Kasi meron siyang tabak, hindi natin nakikita. O, may tabak ang Diyos eh. May tabak ang Diyos, di ba? O, di ba sabi sa may mga awit. Ito naman, yung tabak ng Diyos, nagsusugo siya ng mga anghel. Tapos may mga espada yun, hindi natin nakikita. Ganun, may tabak siya. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may Isaiah, kasi ang Diyos, Espiritu yan eh. Tapos meron pa siyang tabak. Diba, nilipol niya yung mga tao sa Ehipto. Ito sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Isaiah 31:3. Ang mga Ehiptyo ay mga tao at hindi Diyos. At ang kanilang mga kabayo ay laman at hindi diwa. Espiritu kasi ang Diyos eh. At pagkainunat ng Panginoon ang kanyang kamay, siyang tumutulong ay matitisod. Gayun din siyang tumutulong ay mga bubuwal. At silang lahat ay mga lilipol na magkasama. Diwa kasi siya eh. Espiritu ang Diyos. Hindi natin nakikita, di ba? Diwa. May tabak siya. Pag inunat niya yung tabak niya, kasi ang Diyos natin, diwa. Wala tayong laban doon. Nasa kamay niya lang tayo, di ba? Nasa kamay niya lang lahat tayo eh. Hindi natin siya nakikita. Diba sabi, nasa kamay niya tayo. Hindi sila maaagaw sa aking kamay. Diba? Lalo na sa kamay ng Ama. Ako at ang Ama, iisa. Sabi niya, sa kamay lang tayo nun ng mag-ama. Tapos hindi natin siya nakikita kasi diwa sila. Basahin ko sa inyong muli rito. Sa Isaiah 31:3. Kailangan may takot tayo sa Diyos. Yung gusto ng Diyos, yung may takot tayo sa Kanya, na pag-aarian niya na tayo ng kusa. Ito basahin ko sa inyo muli rito, sa Isaiah 31:3. Ang mga Ehiptyo nga ay mga tao, hindi Diyos. At ang kanilang mga kabayo ay laman at hindi diwa. Hindi diwa, hindi espiritu eh. Kasi ating Diyos, diwa, espiritu. At pagkainunat ng Panginoon ang kanyang kamay, siyang tumutulong ay natitisod. Gayun din siyang tinutulungan ay mga mubuwal. At silang lahat ay mga lilipol na magkakasama. Malilipol lahat kasi espiritu siya. Hindi natin nakikita yung Diyos, di ba? Malilipol siya ng lahat. Ganon, may tabak ang Diyos na hindi natin nakikita kasi nasa kamay niya lang tayo. Nasa kapangyarihan lang Diyos tayo ng kanyang kamay pagka gusto niya na tayong di ba? Kailan may kusa tayo na pagsunod sa Diyos para napaghaharian niya tayo. Ang Diyos kasi, sumunod tayo at hindi, napaghaharian niya tayo. Ganun, sabi ng banal na kasulatan. Pero ang gusto ng Diyos, may kusa tayong pagsunod sa Kanya. Pagka hindi tayo nagkukusa, gaya ni Saul, di ba, itinakwil ng Diyos, gaya ng mga Israel ng una, tinakwil ng Diyos, nilipol sila, di ba? Pagka yung alam na yung utos yun, yung mga sa nakakaalam na utos po yun. Ito po yung Panginoon, kasi meron tabak siya rito, hindi nakikita ng tao, pero may kapangyarihan siya magpakita. Gaya rito kay Balaam, merong tabak yung anghel, nagsusugo siya ng anghel, merong tabak. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Bilang 22:21. At si Balaam ay bumangon ng kinaumagahan at sinihan ang kanyang asno at sumama sa mga prinsipe sa Moab at ang galit ng Diyos ay nagningas sapagkat siya'y naparoon at ang anghel ng Panginoon ay lumagay sa daan na pinakakalaban niya. Siya ay nakasakay sa kanyang asno at ang kanyang dalawang alipin ay kasama niya. At nakita ng asno ang anghel ng Panginoon nakasakay sa daan na hawak ang kanyang bunot na tabak. May tabak ang Diyos pero hindi nakikita ng tao to, hindi nakikita ni Balaam, pero may kapangyarihan magpakita. Basahin ko sa inyo muli. At nakita ng asno ang anghel ng Panginoon nakatayo sa daan, nahawak ang kanyang bunot na tabak. At ang asno ay limiko sa daan at tapas sa parang at pinalo ni Balaam ang asno upang ibalik siya sa daan.
Na magkagayo, tumayo ang anghel ng Panginoon sa isang makipot na daan sa pagitan ng mga ubasan na ang isang bakod ay sumasadako rito at ang isang bakod ay sumasadakong yaon. At nakita ng asno ang anghel ng Panginoon at siya'y inipit sa bakod at inipit ang paa ni Balaam sa bakod at kanyang pinalo uli ang asno. At ang anghel ng Panginoon ay nagpanauli-uli at tumayo sa isang makipot na daan na walang daan likuan kahit sa kanan ni sa kaliwa. At nakita ng asno ang anghel ng Panginoon at siya'y nalugmok sa ilalim ni Balaam at ang galit ni Balaam ay nagningas at kanyang pinalo ang asno ng kanyang tungkod. At ibinuka ng Panginoon ang bibig ng asno at nagsabi kay Balaam, ano ang ginawa ko sa iyo na ako'y pinalo mo nito makaitlo? At sinabi ni Balaam sa asno, sapagkat tinuya mo ako, mayroon sana ako sa aking kamay ng isang tabak. Pinatay din kita ngayon. At sinabi ng asno kay Balaam, di ba nga ako'y iyong asno na iyong sinaktan sa buong buhay mo? Sinakyan sa buong buhay mo hanggang sa araw na ito. Gumawa ba ako kailanman ng ganito sa iyo? At kanyang sinabi, hindi. Na magkagaya, idinilit ng Panginoon ang mata ni Balaam. Ayan o, kaya magpakita ng anghel, di ba? At kaya nakita ang anghel ng Panginoon nakatayo sa daan. Nahawak ang kanyang bunot na tabak. O yun o, may tabak ang Diyos yung mga anghel niya. Yun, kaya wala tayong laban sa Diyos. Kaya magkusa tayong sumunod sa Kanya para maligtas tayo. O meron siyang tabak yung anghel ng Diyos o. Nagsusugo siya ng mga anghel pagka hindi natin nakikita yung tabak niya, di ba? O sabi nga, pagka tao hindi nagbabalik loob sa Kanya, o di ba, ihasa niya ang kanyang tabak. Kaya ang Diyos may tabak yan kasi spirito sila. Wala tayong laban sa Diyos kasi nga, diba, siya yung magpapalayok, tayo yung putik. O, ito, basahin ko sa inyo muli rito, no, sa bilang 22:31. Na magkagaya, idinilit ng Panginoon ang mga mata ni Balaam at kanyang nakita ang anghel ng Panginoon nakatayo sa daan. Nahawak ang kanyang bunot na tabak at kanyang iniukod ang kanyang ulo at nagpatira pa. Ayan o. Merong tabak ang Diyos, kailangan nagkukusa tayong sumusunod sa Kanya. Yung napaghaharian niya tayo. Ganun po, kailangan napaghaharian tayo ng Diyos. Kasi may talingaga rito na hindi napagharian ng Diyos, hindi nakabihis, tapos hindi sumunod, itinapon sa kadiliman. Mahaba po kasi kung babasahin po sa inyo. Pero yung sabi ng Diyos dito, no, sumunod ka't hindi sa Kanya, napaghaharian ka niya. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa 20 ng Ezekiel. Dito po sa Ezekiel 20:33. Buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, walang pagsalang sa pamagitan ng makapangyarihang kamay at ang unat na bisig at ang kapusukan, ibubugso ay maghahari ako sa inyo. Ayun, maghahari ang Diyos sa atin kahit di ka sumunod. Sumunod kang kusa, hindi ka sumunod, na paghaharian tayo ng Diyos. Kasi siya yung magpapalayok, tayo yung putik. O, basahin ko sa inyo muli rito. Dito po sa Ezekiel 20:33. Buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Walang pagsala sa pamagitan ng makapangyarihang kamay at ng unat na bisig at ng kapusukan na ibinubugso, ay maghahari ako sa inyo. O sabi ng Diyos, di ba? Maghahari ako sa inyo. O sumunod ka't hindi. Napaghaharian tayo ng Diyos. Kaya tayo dapat kusa tayong sumunod, yung kusa tayong napaghaharian niya. O pagka hindi ka kusang napaghaharian niya iasa niya yung tabak niya, di ba? O hindi natin nakikita yung tabak niya. Ayun po, God bless po. Sana naintindihan nyo. Dapat tayo napaghaharian ng Diyos, yung kusa po tayong sumusunod. Kasi may tabak siya, hindi natin nakikita. Siya yung magpapalayok, o tayo putik, ganun tayo sa kamay ng Diyos. O sumunod tayong hindi, o napaghaharian tayo ng Diyos. Pero gusto ng Diyos, o
yung kusa niya tayong napaghaharian, ganun po. Yung may takot tayo sa Kanya. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Ito sabi ng banal na kasulatan, no, kailangan may takot tayo sa Kanya dito po sa sa may Deuteronomio. Basahin ko sa inyo rito muna sa Deuteronomio. Tapos na po yung ating paksa. Ito po sa Deuteronomio. Gusto niya na kusa tayong sumusunod, napaghaharian niya tayo. Ito po sa Deuteronomio. Sabi rito ng Panginoon. Dito po sa Deuteronomio 5:26. Sapagkat sino sa lahat ng laman sa nakarinig ng tinig ng buhay na Diyos na nagsalita mula sa gitna ng apoy na gaya namin at nabuhay. Lumapit ka at inyong pakinggan ang salita, lahat ng sasabihin ng Panginoon nating Diyos at inyong salitain sa amin. Yaong lahat na sinilita sa iyo ng Panginoon nating Diyos at aming didinggin at gagawin. At narinig ng Panginoon ang tinig ng inyong mga salita nang kayo'y magsalita sa akin. At sinabi ng Panginoon sa akin, akin narinig ang tinig ng mga salita ng bayang ito na kanilang sinalita sa iyo. Mabuti ang kanilang pagkasabi sa lahat ng kanilang salita. O ba na, mamalagi nawa sa kanila ang kaloobang ito na sila'y matakot sa akin. At kanilang ingatan kailanman ang lahat ng aking utos upang ikabuti nila, pati ng kanilang mga anak, magpakailanman. Ayun, gusto ng Diyos. Ayun po, gusto po ng Diyos na pag-aarian niya tayo, may takot tayo sa Kanya. Ito, basahin ko sa inyo muli rito kasi nagano po yung Ito po sa Deuteronomio 5:29. O mamalagi nawa sa kanila ang kaloobang ito, na sila'y matakot sa akin, at kanilang ingatan kailanman ang lahat ng aking mga utos upang ikabuti nila, at pati ng kanilang mga anak, magpakailanman. Ayun, gusto ng Diyos, may takot tayo sa Kanya, sumusunod tayong kusa, o ganun po, yun po yung gusto ng Diyos. Is done topic for tonight. God is one to rules over the people. Yun po yung ating paksa. Ang gusto ng Diyos, ang tao, may takot sa Kanya at saka napaghaharian niya. Yun po yung ating paksang natapos. God bless po. Ingat po. Ingat po, God bless. Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Sana po naintindihan nyo. Kailangan may kusa po tayong pagsunod sa Diyos, napaghaharian niya po tayo. Kailangan may takot po tayo sa Kanya. Pagka wala, ilipulin tayo ng Kanyang tabak. God bless, ingat.